Kumusta na mga kapwa palaisip? Alam mo ba, may mga tao na nagsasabi ng totoo pero bagsak sila sa lie detector test. At meron ding mga sinungaling pero nakakapasa. So sino talaga ang masasabi nating nagsasabi ng totoo? Ngayon, pag-uusapan natin kung bakit ang lie detector test ay hindi dapat pagkatiwalaan. Kahit pa ito ay ginagamit ng mga pulis, ng mga game show, at minsan kahit ng mga magkasintahan. Una sa lahat, paano nga ba gumagana ang lie detector test? Ang totoong tawag dito ay polygraph, at tinatawag din itong polygraph test. Habang sumasagot ka ng mga tanong, minomonitor nito ang iyong heart rate, paghinga, blood pressure, at kung gaano ka pinagpapawisan. Ang idea ay simple lang. Kapag nagsisinungaling ka, nai-stress ka. At kapag nai-stress ka, nagbabago ang reaksyon ng katawan mo. Pero dito, nagsisimula ang problema. Hindi kasi laging pareho ang reaksyon ng katawan sa pagsisinungaling. Minsan, nai-stress ka lang dahil kinakabahan ka o dahil takot ka doon sa test kahit wala ka namang tinatago o hindi ka naman nagsisinungaling. Sa madaling salita, ang polygraph ay hindi nakaka-detect talaga ng lies. Nakaka-detect lang ito ng emotions, gaya ng takot, kaba o excitement. Kaya kung ikaw ay naturally anxious, malaki ang chance na magmukha kang guilty o sinungaling. At kung ikaw naman ay sanay mag-poker face o may control sa emotions mo, madali mong maloloko ang test. Sa totoo lang, kahit ang American Psychological Association ay nagsabi na walang sapat na scientific evidence para masabing accurate ang polygraph sa pagtukoy ng kasinungalingan. Kaya nga sa maraming korte, hindi ito tinatanggap bilang ebidensya. Halimbawa, noong 1980s, may isang lalaki sa Amerika na si Gary Ridgway na kalaunan ay nakilala bilang ang Green River Killer. Sumailalim siya sa polygraph test at pumasa. Pero makalipas ang ilang taon, napatunayan na siya pala ang may sala sa higit na 40 pagpatay. Isipin mo na lang, nakaligtas siya dahil marunong siyang kumalma. Meron ding mga taong sadyang minamanipula ang test. Isang halimbawa rito ay si Aldrich Ames, na isang dating CIA officer na double agent para sa Soviet Union. 2 beses siyang tumaan sa lie detector test at 2 beses siyang pumasa. Paano? Tinuruan niya ang sarili niya na kontrolin ang paghinga at heart rate. Literal na nilaro niya ang sistema. At may iba namang gumagamit ng tinatawag na countermeasures tulad ng pagbibilang ng isang mathematical equation or calculations habang tinetest o iniisip na meron siyang sakit na nararamdaman tuwing tinatanong sila ng mga tanong na basic lang. Halimbawa, ang pangalan mo ay John. Tama? At habang sinasagot nila iyon, gumagawa sila ng paraan sa utak nila o nag-iisip sila ng paraan para mamanipula yung utak nila na sila ay nai-stress at yun ang mababasa ng lie detector test habang sila ay tinatanong lang ng mga simpleng tanong. Sa ganoong paraan, kapag tatanungin na sila ng medyo mas nakakakabang tanong, hindi na makikilala ng polygraph kung saan sila nai-stress na tanong. Parang magiging pareho na lang ang pagbasa ng polygraph doon sa mga sagot nila. Pero bakit gustong-gusto pa rin ng mga tao ito? Halimbawa, sa social media, sa mga palabas, sinasabi nila, lie detector test, polygraph test kung talagang nagsasabi ka ng totoo. Kung hindi naman pala malalaman ang katotohanan. Siguro dahil gusto nating magkaroon ng certainty o ibig sabihin gusto nating may malinaw na sagot, mabilisang solusyon o mabilisang hustisya. Pero
Ang katotohanan ay mas komplikado kaysa sa mga linya sa papel. Ang katotohanan ay hindi laging makikita sa pagtibok ng puso, kundi sa pattern ng kilos, ugali at konsensya ng tao. Pero baka iniisip mo ngayon, paano naman dito sa Pilipinas? Tinatanggap ba yan ng mga korte natin? Ang simpleng sagot ay hindi. Ayon sa ilang desisyon ng Korte Suprema, ang polygraph o lie detector test ay hindi pwedeng gamitin bilang ebidensya ng kasalanan o pagiging inosente ng isang tao. Bakit? Kasi, gaya rin sa ibang bansa, wala pang sapat na siyentipikong patunay na talagang accurate ito. Halimbawa, sa kasong Philippine Savings Bank versus Hinove, sinabi ng Korte Suprema na ang resulta ng polygraph ay pwedeng gamitin bilang karagdagang impormasyon pero hindi bilang ebidensya mismo na magpapatunay kung guilty o hindi guilty ang isang tao. Ginagamit pa rin ito minsan sa mga investigasyon o sa trabaho bilang gabay lang. Pero sa loob ng courtroom, wala itong bigat bilang ebidensya. Kaya kahit sa ating sistema ng hustisya, kinikilala na ang katotohanan ay hindi nasusukat ng sensors o wires, kundi sa ebidensya, konsensya at maingat na paghatol ng tao. Kaya kung sakaling may magtanong sa iyo, papayag ka ba sa lie detector test? Ang integridad ay hindi nasusukat sa wire o sa sensor. Ito ay nasusukat sa kung gaano ka ka-consistent kahit walang nakakakita. At tandaan, hindi sa lahat ng pagkakataon ay may tatago mo ang katotohanan. Ito ang Personality PH. At kung nagustuhan mo ang ganitong usapan tungkol sa psychology at human behavior, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-iwan ng komento sa ibaba. Hanggang sa susunod, mga kapwa palaisip.